Anyway, ang ating mga kasama lakay ay siya ang representative ng Tingog Party List mula 2022 lakay hanggang sa kasalukuyan. At House Assistant Majority Leader. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts, Diploma for Social Science and Political Science at Bachelor of Arts, Classical Philosophy lakay. Oo, at naging Chief of Staff siya ni Congressman Yeda Marie Romualdez. At makakasama natin lakay ang unang nominee ng Tingog Party List at tatangkain na muling mahalal ngayong May 12, 2025, si Congressman Jude Asidre. Kong, good morning. Magandang umaga po, Sister El. Magandang umaga lakay. It's an honor for me na nandito po ako sa inyo. Magandang umaga, Congressman Jude. Bumati ka muna doon sa sa Tacloban. Nga tanan po nga taga Tacloban, mga taga Leyte, maupay nga aga haton, mayong buntag sa tanan. Ayan, naimbang nga bigat kayo aming kamigit. Diyos maray na aga sa Idoga, boss. Ayan, anyway, Congressman Jude Asidre. Pang ilang term niya pong congressman ito? This is my first term as congressman. Bagamat this is the second term ng Tingog Party List. Ako hindi ko masyado maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng Tingog? Bakit Tingog Party List? Well, Tingog means voice, no? Tingog, ibig sabihin boses. Pinili ho namin yung Tingog kasi po, Tingog sa lahat to halos ng mga salitang Bisaya, Hiligaynon, Cebuano, Waray, at maging sa Bicolano, Sister L. Tingog po pare-parehong parehong salita po ang ginagamit. Tingog. Parang yung istasyon natin sa Leyte, Sister L, DYVL nung araw yun VL. The Voice of Leyte. Yes, The Voice of Leyte. Si Tata Charlie Filamora. Yes. Ayan, kung naalala po ninyo, Congressman Asidre. At ano po ang advocacy ng Tingog Party List? Well, kung maalala nyo, ang Tingog galing kami ng Tacloban at klaro sa amin ang realidad ng mga kanayunan ng ating mga regions na minsan hindi ho nasa prioridad ng national government o hindi nakukuha yung akmang atensyon na nanaisin sana natin para sa mga pangangailangan ng mga naninirahan sa kanayunan. Kaya nga po lalong-lalo na sa Eastern Visayas kung saan kami nanggaling kasi isa to sa may tuturing sa pinakamahirap o mahirap na rehiyon sa ating bansa. So doon po ang hugot namin. So ang advokasya po ng Tingog mabigyan ng boses ang mga kanayunan at mas mapailapit pa po ang gobyerno sa taong bayan lalo na sa regional countryside. Hindi lang po sa delivery ng service pero sa pag-participate po sa pagpapanday ng mga pambansang polisiya para magkaroon naman daw ng regional lens o regional approach to national policy making. So, anong klase ang boses po ang gusto nyong ipaabot sa Kongreso? Ayan, na makatulong sa pagbabago sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Lalo na sa Visayas na totoong napag-iwanan po ang Visayas, Eastern Visayas. Mukhang mabagal ang progreso dyan, Congressman. Ano ang dapat gawin dyan? Well, maraming factor naman po. Una, siguro yung klima natin, of course, we've not been blessed with the best geographical location, di ba? May bagyo kami every buwan, no? Tapos nandyan pa syempre yung terrain namin. So maraming factors po na bakit po ganun ang sitwasyon. Pero naniniwala po kami kung mapagbibigyan ng pagkakataon lalo na sa pagpapalakas ng industriya, pagpapalakas ng agrikultura o suporta sa mga MSMEs at kahit lakay dun sa mga basic like education, like healthcare, access and quality, malaking bagay po yun. Ayan, alam mo kasi typhoon belt sa kanila, Sister Elle. Yes, lakay. Pwede bang, di ba, magawa ng paraan na gawing tourist attraction ang Bagyo? Lakay, wala gano'n. Tourist
Sabi ko sa iyo, Lakay, actually, ang hirap talaga dahil parang katulad din kila ko, medyo nakaka-relate ako. Alam mo naman, Lakay, kami rin paborito ng bagyo. Lahat ng nyug naglalaglagan, di pa hina-harvest, di ba? So, nabanggit ni Kong yung sa mga magsasaka kong sa agrikultura, hanap buhay ng ating mga kababayan at hanap buhay yung mga maliliit na negosyante. Ano po ang pwedeng magawa? Actually, lahat naman po ng party list nga tumatakbo ngayon, may mga ganitong advokasya. Pero ano po sa tingog, ano po ang pwede natin magawa konkreto o batas o pwedeng maitulong po sa mga sektor na to para mas mapaganda, lalo na po yung sa mga katulad ng lugar natin na talaga namang hindi po ligtas sa mga kalamidad. Well, sa kabuhayan, meron tayong ginawa na batas, yung One Town, One Product Act. So malaking bagay po yun sa pagpapalakas ng mga MSMEs sa bawat lokalidad kasi especially na sinusubukan natin na-expand yung level ng investment ng national government doon sa pagpapaganda ng mga lokal na industriya. Malaking bagay po yun. Pangalawa, malaking bagay po ang infrastruktura. Lalong-lalo na sa mga lugar na katulad sa amin, it's the size of the infrastructure that determines growth. Pag kulang ang mga kalsada, kulang ang mga infrastruktura, kahit pa anong pagpipilit, nahirapan. Because like for example, sa agriculture, malaki sa cost ng agriculture talaga is the lack of infrastructure. Mula po sa patubig hanggang po dun sa mga post-harvest facilities. Mga bagay po na binigyan natin ng tuon nitong mga nakaraan 2 taon po. Nandun po yung mga mas basic pa like healthcare. Bago po nakaupo yung Tingog, wala hong tertiary hospital sa buong isla ng Samar, and that's an island of 3 provinces. So nung unang termino po natin, pinasa po natin yung batas creating the Samar Island Medical Center sa lungsod ng Calbayog po. So meron na. Ngayong 2 taon pong nakaraan, sinimulan po nating yung construction. And hopefully by next year po, towards the end of the year, mabubuksan na po yung mother and child na unit, yung building po. So iyan po yung nagpapatunay na Tingog is not there to reinvent the wheel. Tingog is there to strengthen yung realidad na meron kami towards a more positive direction. Ayan, dapat mabantay papatay yung ospital, Congressman Asidre Sir, dahil sa devolution, di ba, ang dami ito ng ospital ng mga LGUs, pero walang doktor, walang nurse, walang gamot. Ayan, para matutugunan yung ganung problema, Congressman Asidre Sir? Actually, nung ginawa ho natin ang Samar Island Medical Center, naklaro na ho sa amin na problema po yung doktor. So maganda po yung isa nating kaibigang governor, si Governor Shari Antan, naging katuwang po natin siya sa paggawa ng Samar Institute of Medicine naman. So hopefully by the time na mag-graduate na yung mga doktor sa Samar Institute of Medicine, full operations na po ang Samar Island Medical Center. Yan po ang isa sa maganda sa nangyari po sa amin sa Tingog, sa Eastern Visayas. Naging katuwang po natin ang ating mga gobernador, naging katuwang po natin ang ating mga lokal na opisyal. So tayo po, ang nangyari po, parang tayo ang una, tayo po yung nagtahi ng mga efforts nila sa iba't ibang larangan ng public service o di kaya sa development ng aming rehiyon. At maliban lang po doon, kami din ang naging tulay sa national government. And it's a model that we're now working on with other provinces and cities in the country. Alam niyo po, Apulacay, meron tayo sa Tingog, tinatawag naming Tingog Center. Ito po yung one-stop shop para sa mga assistance program. From medical assistance, burial assistance, pero meron din tayong scholarships at livelihood. So, alam niyo ho, sa buong Pilipinas, meron na ho tayong 215 na Tingog centers. Mula sa Vigan at sa Tuguegarao, sa Norte, hanggang sa General Santos at Malalag sa Davao del Sur. Ganun po kalawak ang nagawa po natin nitong nakaraang 2 taon. Tingog Center. Ayan. Tingog Centers po. Pwedeng humingi ng allowance doon.
Kasi may mga scholar. May assistance program. Assistance. Yun. Gusto ko allowance sa lapay. Kasi parang isang kaibigan natin, gobernador dyan sa Region 3, sabi niya, mga scholars ko, pre, sabi niya, wala nang problema. Ayan, ang allowance nila, nasa ATM na. Nasa ATM, yun yung modern na ngayon lakay, diretso sa ATM. Ayan, ang pangalan ng gobernador, Daniel Fernandez. Meron siyang mga scholarship ng gobyerno lakay. Yung mga allowance ng mga scholars niya, diretso na sa diretso, ATM. ATM. Machine. Napunta sa card lakay. ATM card. ATM card. Anyway, Congressman Asidre, ayan, kayo po ay miyembro ng Quadcom, ayan, Tricom, ayan na. At kayo po ay nagsusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan na. Kumusta pa yung paghahanda? Ayan, kailan ba masisimulan ang trial after election nga ba? Ayan, at ano ang role mo dito sa impeachment? Ikaw ba'y kasama sa prosecutors? Hindi ho kasama sa prosecutor. Tumutulong lang po tayo. Kung masusunod po ang House, forthwith po sana magsisimula. Pero syempre ang Senate ang siyang sole na judge ng ating impeachment court. So Senate po, nagsabi po ang ating kaibigang Senate President na mangyayari po magko-convene yung court after ng elections at posibleng by July ang trial. Pero sa papaniwala ho ng House, lalo na ng prosecutors, syempre mas maganda ho na mas maaga. Kasi ho, as we always quote, no, justice delayed is justice denied. Kayo daw nag-delay, ang bagal-bagal sa Kongreso bago niya i-final. Kaya tapos sabi ni Senator Chis, ang bagal-bagal niya sa Kongreso, tapos minamadali kami sa Senado. Well, kung pwedeng, ang totoo ho doon, mas naging madali ho ang proseso ngayon sa House. Kasi kung isipin ho ninyo, kung dumaan pa po yun sa Justice Committee, it would have taken months before it would have been transmitted to the Senate. So, ang nangyari po doon, nagkaroon ng mga informal na pag-uusap hanggang umabot po sa punto nagkaroon ng consensus na dapat i-transmit kaagad sa Senado yung pending na yung consolidated basically na fourth impeachment. Kasama ka pala sa prosecution team, Congressman, although na hindi ka mag-appear siguro. Ayan, ang tanong dito pinag-uusapan dyan paano kung mag-resign ang Vice President Sara? Itutuloy pa ba impeachment trial? Well, if sa paniniwala ho ng grupo, no, lalo na nung mga preparations namin sa House impeachment, naniniwala tayo na dalawa po ang epekto ng impeachment. Ano po yan? Una, tinatanggal. Pangalawa, sa public office. Pangalawa is yung perpetual disqualification from public office. So, sakasakali namang mag-resign, na-effect yung pagbaba sa pwesto, pero kailangan pa rin natin tignan kung dapat bang ma-disqualify siya perpetually from public office. So, our position is that even if she resigns, there is precedent to warrant continuance of the impeachment trial. Ayan, kayo po ay nasa grupo ng administration, ng majority sa Kongreso. May mga nagsasabi sa taga-Davao, sinisira si Inday para wala nang kalaban si Speaker pagka tumakbong presidente sa 2028. Kasama ba sa plano yan? Well, sa totoo lang, hindi pa naman natin narinig si Speaker na nagsabi na tatakbo siya. Pangalawa ho, kung magdesisyon man si Speaker na tumakbo, ay karapatan po niya yon at siguro naman ang taong bayan ang magiging husga nun. Pero ito pong mga complaints against the Vice President, no, these are all, it all stems from her official and personal professional actions, di ba? Hindi naman ho kami siguro yung nag-live sa Facebook or sa Zoom para i-threaten ang ating presidente, ang ating first lady at ating speaker. Hindi naman ho kami yung gumastos ng confidential fund na hindi po ma-explain. So, simply put, ang House po, ginagawa lang ho talaga ang trabaho namin. Kasi kasama naman ho sa oversight. Kami ho ang
kami ang nagbabalangkas ng budget, kami din ang nag-a-approve. So siguro naman ang corresponding oversight function doon na tignan kung paano ginagastos ang pera ng bayan ay trabaho din po namin. Alright. At kaugnay nga niya na Kong Isidre, dahil po sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, may mga iba-ibang opinion ang bawat Pilipino, pero yung iba naman nagiging source na ng fake news. So puntahan natin ang usapin ng paglaganap ng fake news, maling impormasyon at yung iba paninira pa yung mga nilalagay sa social media. So ang TRICOM po na kayo ay may mga hearing na ginagawa dyan, ang tingog po, ikaw po ay isa dun sa mga, may mga isinusulong na dapat meron tayong batas or may dapat tayong mga i-regulate na batas para maging accountable yung bawat, hindi lang vlogger, hindi lang content creators, yung bawat Pilipino sa kanilang mga sinishare online. So ang tingog po, ano po ang direksyon ninyo dito dahil nasimulan nyo naman na po ito dyan sa camera? Well, ang direksyon po na tinatahak po natin, una is maklaro po ano ba talaga ang framework na gagamitin natin kung tinutukoy natin directed towards social media users, no? O nakita natin dito, meron naman tayong terms and conditions, meron naman community standards, community guidelines. Ang siguro ang accountability din ng platforms kung paano sila mag-implement yung oras na kailangan at yung procedure pag nagre-report ka, siguro dapat mas facilitative rather than restrictive. Kasi lalong-lalo na kung ang isinulat ay hindi lang nag-create ng, sabihin na lang natin, hindi lang naaalanganin yung isang tao, pero yung, like for example, yung kabuuan ng ating bansa, when it's a matter of national security or peace and order, o kasi sabihin na lang natin yung reputational integrity ng ating mga institusyon. Diba? Like for example, ang camera, I really don't mind kung sinasabi na yung mga kongresista, personal na atake sa amin, okay lang yun para sa akin. Kasama po yun ng trabaho namin. Paano kayo na-atake? Masyado ka na pogi. Pero girlfriend. Pero ako lang kayo pag institusyon na, yung palagi mong sinuntok at sinuntok, in the end, pag binanatan ng isang institusyon, kahit pa paano may reputational damage po yun. At ang in the end, ang confidence ng tao sa gobyerno po yun. Hindi ho sa individual na politiko, kundi mismo sa sistema ng pamamahala na meron tayo. At para sa akin, mahalaga pong ang mga batas, sinusubukan ho na protektahan po yun. Kasi pwede naman, come and go naman kaming mga politiko eh. Pero may iwan po ang Kongreso, may iwan po ang institusyon, mananatili po ang Republika. At hindi po natin pwedeng hayaang mabaliwala po yun. At saka mga ginagawa niyong batas at speaking of panukalang batas, control, Congressman Escudero, nitong hearing nyo, inimbitahan yung mga opisyal ng TikTok, ayan, Facebook, ayan. So ano ang kanilang magawang tulong sa pagpigil, sa paglaghanap ng mga fake news, ayan. Ano ang maaring gawin nilang responsibilidad? Kasi aminin natin, kasi yung mga kahit fake news, gustong-gusto nila kasi maraming views di ba? Clickbait Share, yung iba. ganyan, no? Para mas malaki ang kita niya. So ano ang assurance? Ano ang magagawang tulong nitong may-ari opisyal ng platforms, Congressman Isidre? Well, one thing lang na konkreto na nakita natin is pasimplihin lang ho yung validation at verification process. Lalo na yung reporting process for malicious posts. Ayan. Kasi alam naman na ho natin, yung iba hindi na lang nagre-report sa hirap at sa haba ng proseso para ka mag-report ng isang malicious post. Pero iyan po yung isa natin nakikita. Pangalawa, it's really creating the overall ecosystem that protects users. Hindi naman ho natin gustong gumawa ng panukalang batas na sasabihin natin, isa-silence yung mga taong gumagamit ng social media. Gusto lang ho natin protektahan yung iba na gustong gumamit ng social media ayon sa for their personal use, for networking, for connections, at sabihin na for entertainment. At mahalaga po na everybody feels safe sa social media. Like for example, requiring natin na dapat validated ang mga accounts. Kasi kung gusto mo ng blue check, Pulakay, yung may verified account, verified you have to submit your ID. You have to submit
your credentials. Bakit natin hindi pwedeng gawin sa lahat yun? Yan, oo. Para lahat na gagamit ng social media magiging responsable, hindi ho mga pseudonyms, hindi po mga alias ang ginagamit. Para kung may isusulat ka, alam ko naman, siguro naman, hindi naman tayo yung walang sariling bait para isulat lang yung anong gusto natin isulat sa Israel, no? Kung gusto naman natin, kaya mong panindigan kung ano ang isusulat mo sa social media. So anong gagawin ng Tingog Party List yan, Congressman Isidre? Magpa-file ba kayo ng bill para maipatupad ito? Ano Meron ang plano na niyo? po tayong draft ng bill, no? But there are steps that we think should be done before we go to the point of legislation. Okay. Una nga yung paggawa ng kumbaga a framework that all the sectors involved will agree. All the stakeholders will agree. Ang gobyerno, ang users, ang ating mga platforms, and even yung mga telcos. Klaro po yun para nakikita po natin ang extent ng responsibilidad ng bawat stakeholder po. Kasi pwedeng magturuan lang di ba? Pwedeng sabihin, problema yan ng platform, problema yan ng gobyerno. Pero kung may framework po tayo, dun po tayo babase ng legislation. May draft na po tayo, pinapaikot natin, kinakausap natin. Ako, kahit po yung Meta, kinakausap natin. And we're also even looking at legislation na naipasa na sa ibang bansa. Like sa Germany, napakaganda. Paano may binabanggit kaninang batas na ipinasa sa UK? Yes, Germany? sa European Union po, meron na po silang framework for social media use. At yan po ang naging basehan for many European Union countries like Germany to pass their social media legislation. So, especially against disinformation or misinformation. So wala nang fake news, deep fake sa kanila? Hindi naman siguro maiwasan. Hindi ko masabi na wala na talaga, pero it comes with certain consequences na. Yun ang maganda, yung mayroong may nasasampulan, may parusa. Kasi napaka-irresponsible ng maraming user ng social media. Kung ano-ano na lang, ikaw nga lang, bubuit mo nga lang, kinukuha pa kinukuha niya, video niya, may DZRH na logo na nga. Tapos pinagkakitaan pa ako. Wala man lang balato sa akin. Tinagpi-tagpi pa. Pero sandali lang, may man on diset tayo. May magtatanong kay Congressman Isidre. Isang DDS, ayan. Wala pa sinasabi Pero may magtatanong sa'yo, Kong. Nasa labas ang aming reporter na si RH52 Edniel Parosa. At meron po siyang kasama. Edniel, sinong kasama mo? At nasan kayo ngayon? Ano ang kanyang katanungan kay Congressman Isidre? Edniel? Magandang umaga kay Congressman Isidre, Lakay at Sister L. Taga-Leyte ba yan? Nandito tayo ngayon, Lakay at Sister L, sa 5-star bus terminal sa lungsod ng Quezon na busy kapag ganitong panahon dahil naghahapon yung ating mga kababayan pa uwi ngayong Semana Santa. Tignan niyo lamang ito ang sitwasyon ngayon dito sa 5-star. Iba-ibang biyahe yan. Biyaheng Leyte ba yan? Biyaheng Samar? O biyaheng Davao yan? Mga Luzon areas. Up north. Ayan, iba-ibang biyahe yan. Mamaya, nandito si MMDA Chairman, Attorney Romando Artes. Pero bago natin puntahan ito MMDA, kasama natin si Kuyang Jong, driver ng Bataan Transit. Sir, may tanong kayo dito sa ating guest ngayong umaga, ang Tingog Party List. Ang concern ko lang po sa Tingog Party List kung sakaling mananalo sila, paano naman kaming mga driver, conductor ng bus company na kasi nahihirapan na rin mga pasahero namin kung saan namin ibababa kasi bawal na kami sa EDSA. Isa lang ang way namin kundi sa looban at matraffic. Yun lang siguro. So anong gusto niyo, kuya? Ayan, dumaan kayo sa EDSA. Ayan. Bawal ba kayo sa EDSA? Bawal po. Bawal sila lang. Ganun ba? May cut na yung biyahe nila. Dito nga sa balik-balik. Ayan. So, dapat yata LTO. Anyway, Congressman Isidre. Ayan, baka kasi kung mayroong baka may panukala, mungkahe. Baka kailangan duman sa San Juanico Bridge. Layo. Pero napakalaking problema talaga yung sa public transport, no? Especially sa Metro Manila. Pero
I think priority dapat ang pagpapa-improve ng ating public transportation. Logically yun kasi kesa na meron tayong 10 o 50 sasakyan sa kalsada, kung mas mainam yung transport system natin, mass transport system natin. Siguro ang magandang gawin doon is talagang palakasin natin yung mga terminals sa labas, yung sa dulo-dulo ng EDSA. Yun po ang nakikita kong mas win-win solution. O di kaya maglaan talaga ng special lanes. Mahirap din ho kasi na lahat tayo, lalo na may bus lane tayo sa EDSA. At sana naintindihan ho ng mga kasamahan ho natin sa transport sector na kailangan din natin balansehin kasi isang lane po ang talagang nilaan natin sa mga bus po sa EDSA. But for the provincial buses, I think it's time to study asan po yung pwedeng pinaka-effective na mga lanes, no, yung alternate lanes patungo sa kanilang terminal. Kung okay lang ho, at I'm sure magiging convenient naman po sa ating mga driver at ating mga konduktor na kung pwede ang provincial buses talagang naka-locate sila malabas dun sa gitna ho ng Metro Manila. Mas malapit po dito sa mga terminal. I think the direction lang ho is kailangan lang para sa convenience ang ating riding public. Sana may saktong integration mula sa main terminals. Dun po papasok naman sa gitna ng EDSA or sa paanumang mga lugar sa Metro Manila. Hindi po siya simpleng solusyon, pero kailangan lang magkatulungan. Totoo yan. Anyway, ngayong Holy Week, kung Kuya Dong, ayan. Papayagan sila lakay. Papayagan na silang bumiyahe sa EDSA. Ayan. At saka tapos ng Holy Week, Kuya Dong, yung plakang number 8 ni Congressman Asidre, ilipat natin sa bus mo. Ayan. Wala akong plakang 8. Wala akong plakang 8. Bawal 8. Pampaserong bus, plaka 8. Gulat-gulat ka. Yung bus ni Kuya Joe, naka-8. Kailangan ko siyang samahan sa bus. Sabi ni Kuya Dong, ayuda na lang daw kong. Ayan, sa mga drivers. Ang siguro malaking tulong natin sa mga drivers, Apolacay, no, ang ating suporta doon sa increase ng 200 na wage increase para sa mga minimum wage earners. Kasama na po doon ang ating malaking parte po doon ng ating transport sector. I think that is going to be a significant help sa ating mga driver at konduktor. Ayan, Kuya Dong, okay ka na. Saan ang biyahe mo, Kuya Dong? Leyte ba o Bataan? Opo, Norte. Norte. Ayun na to dyan, Norte. Ilocos, Slovakia, Cagayan. Balanga po, Balanga. Balanga, Bataan. Okay. Kina Congresswoman Geraldine. Geraldine Roman. Geraldine Roman. Okay, Kuya Dong, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Edniel. Huwag magsasabi sa biyahe, ha? Bago na tayo magpaalam, dito ang mga ilang opisyal mula sa pamahalaan at ito sa aking likuran, ongoing yung random drug test dito sa kita mo. Lilipat ng terminal mamaya itong MMDA at TDEA at ongoing itong kanilang inspeksyon bago nga yung linggo ng Semana Santa. Live pa rin mula sa Quezon City. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Edniel Parosa, Kuya Dong, ng Bataan na Bus Line ba yan? Ayan. Anyway, Congressman Asidre, sir, ayan, bilang panghuli po, ayan, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Hindi lang po ang mga Bisaya, hindi man lang lahat ng mga Waray. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan kung bakit ang Tingog Party List ang dapat nilang iboto para sa darating na eleksyon? Alam mo, sa ating po mga kababayan, no, more than 2-3 years na po nitong termining to ay ang Tingog po, pinagsikapan po natin na ipalapit po ang gobyerno sa ating mga kababayan. Libo-libo na po ang ating mga kababayan ang natulungan sa kanilang pangangailangan. Hindi lang ho dahil doon, nakapaggawa din tayo na napakaraming batas. Nitong termino lang po ito, Apolacay Sister El, no, nakapagpasa po tayo ng 44 na mga batas po. Mahigit 400 or 500 na panukalang batas po ang ating na-file. So nagpapakita po kung gaano kasipag, gaano kasigasig po ang Tingog Party List sa paglilingkod sa ating
mga constituents at asahan po nila kung pagbibigyan muli ng pagkakataon, marami pang proyekto, maraming serbisyo pa at maraming batas pa po ang ating ipapanday para sa ikakabuti po ng ating ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Naniniwala po ang Tingog Party List na bilang boses po ng ating mga kababayan sa Kongreso, hindi lang ho kami yung boses na nagsasalita lang po. Kami po ay boses na nakikinig at hanggang magsilbi po sa lahat. Ayan, naku, may tanong dito. Pwede ba sabihin kay Congressman Isidre, lahat ng mga kongresista sa Eastern Visayas, sa Samar, Leyte, pagsamasamahin at magpatayo pa ng tulay ala San Juanico Bridge from Leyte to Cebu? Haba nun. Haba nun, laki. Pero meron tayong ginagawa kong gagawin na approved na ho na pangalawang San Juanico Bridge. Wow. Talaga? Kasi medyo matanda na ho ang San Juanico Bridge. Nga po. Marcos More time than 40 years na yata kung hindi ako nagkakamali. At siguro panahon na gumawa ng pangalawang San Juanico Bridge. Saan itatayo, Congressman? Malapit lang din dun sa kung nasaan ang current na San Juanico Bridge. Walang Leyte Cebu. Alam ko may proposal nun, pero baka mas feasible po yung Matnog to Samar muna. Matnog to Samar muna. Ayan. Although it's all, plans pa lang sa ngayon, pero based on the perceived feasibility, mas madali ang gawin yung Matnog to Samar. So siguro pag nakuha na natin yung teknolohiyang yun, baka mas madali na yung siguro kakayanin ni Speaker Martin Romualdez yan na Congressman Isidre sir, ayan na ipunin lang natin yung mga flood control project funds. Ayan. Ayan na ipampatayo yan. Tulay. Pero maganda yung Matnog to Samar na tayo kasi baka hindi lang isang tulay yan. Magiging visible na yung study doon papuntang Cebu. Kakayanin na. Lakalaka ng pundo na flood control project fund. Flood control project wala naman napupunta. Ayan. Mahabi niyo po napahinggan si Congressman Jude Isidre ng Tingog Party List. Anong numero po, Congressman? Number 47 po kami sa balota. Ayan. 47. Congressman Jude Isidre ng re-electionist ng Tingog Party List. Number 2 nominee at number 47 sa balota. Thank you, Congressman Isidre sir, and good luck. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.